Muna tayo. Praise God. Father in heaven, Lord, we want to say thank you po, Panginoon, sa another na life na yung pinagkaloob po sa amin. Salamat po, Lord God, sa panibagong araw, Panginoon, na makarinig po kami ng iyong salita, O God. I pray, Father, Lord God, that as I share your word, Panginoon, Lord, samahan niyo po kami ng Dalang Espiritu Santo, Lord God. Lord, may every word that's come out, Lord God, sa akong mga labi, Panginoon, ay word that comes from go. Pray, O Lord, the church on. In Jesus' name, amen. Amen. Share, sis. Cell. Araw na ito is about the inmost. Hello po. Naririnig po. Ate Cecil, siguro makakabuti kung wag ka nang mag-camera para hindi mawala o baka makatulong yan. Siguro audio ka na lang kasi nagpuputol-putol ka. Maraming salamat, anak. Thank you po. Yan po. Hello. Hey, sige po. Pray po ang Panginoon. So, sa umagang ito po, ang title po ng ating pag-aaralan po ay patungkol po sa inner strength po. Si Self, pwede mo pong i-share. Parang nasend ko po sa Facebook no po, yung PowerPoint po. Kaya ba? Ate Cecil, for your information, okay na yung sounds mo simula nung nawala yung camera mo. Okay po, go ahead po. The text will be found po sa Ephesians chapter 3 verses 14 to 21. Sabi po, pwede pong i-show po yung yung PowerPoint po. Opo, wait lang po. Thank you. Ay, sorry po, ate. Sige po, babasahin ko na po dito. Sabi po dito, sa Ephesians chapter 3, verses 14 to 19 is, dahil dito, ako'y lumuluhod sa harapan ng Ama na mula sa Kanya ay nagkakaroon ng pangalan ang bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Idinadalangin kong sa pamamagitan ng aking espiritu ay palakasin niya ang inyong buhay spiritual ayon sa kanyang kadakilaan. Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig. Dalangin ko na ang pag-ibig, ang ating ugat at munasyon sa lahat ng iyong gawain upang sa inyo'y lubusang maunawaan kasama na ang mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak, kahaba, kataas at kalalim ang kanyang pag-ibig. At naway maunawaan ninyo ang pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip at sa gayoy mapuspos kayo ng buong katangian ng Diyos. So, praise God po. The book of Efeso po ay sinulat po ni Apostle Pablo po doon sa church po ng Ephesians. More on sa book, ang purpose po ng book na ito is to really encourage po the body of Christ doon po sa Efeso na magkaisa, magtulungan, magmahalan, at mag-unawaan. Yung pinaka-point po dun is yung unity and purpose po sa church. So for us po,
ito po ibinigay ng Lord na kasi we've been praying po for church growth. So I was praying, Lord, ano kasi ang aking i-share? So ito po yung ibinigay po ng Lord through prayer po. So in most desired, the title. So ito po yung prayer po ni Apostle Paul po doon sa church po ng Ephesus. Sabi niya po doon, He prayed for una, the three things na pinag-pray po ni Apostle po is he prayed for inner strength. Bakit po? Sabi niya po, idinadalangin kong palakasin niya ang inyong buhay espiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakalaan sa pamamagitan ng kanyang espiritu. He prayed for the believers to be strengthened by the Holy Spirit. Sa kaloob-looban po nila na matatag po sila, puno po sila sa Espiritu ng Panginoon, filled with the Holy Spirit po. Bakit po he prayed for this? Kasi po during that time marami pong pinagdadaaning spiritual din po ang mga church ng Ephesus. For us po, no, sa ating buhay dito po, we encounter a lot of difficulties, trials na kailangan po natin na katatagan po sa ating mga puso. The church po experiencing so much trials po nowadays. Maraming persecution po. Kagaya po nito, lately po marami pong tayong nakikita sa social media and how much the church, yung iglesia, all Christians were being persecuted po sa Nigeria. Ito po is our encouragement po sa atin na we have nowadays sa panahon na yon ay dapat maging matatag po tayo sa ating loob po. That dapat po na we are rooted and relying po sa banal na espiritu ng Panginoon na nagbibigay lakas po sa atin. We have to be firm po sa ating mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. That no matter what happened, kahit i-persecute tayo, kahit daanin pa tayo, patayin man tayo, or ano man sabihin sa atin, we have this inner strength sa Panginoon na hindi po tayo matitinag. Ito po yung prayer din ko po to all the churches. Whenever I pray po na, I pray that all churches will have this kind of heart, yung katatagan po sa puso. Marami po sa mga kapatiran po natin inside the church po are experiencing also depressions. Maraming anxiety po dahil po sa inflation rate, marami po ang problema dahil po sa nakikita sa social media na effect po yung kanilang mga mental health po. So there are a lot of things po na ginagamit ang kaaway para po ma-attack talaga, ma-put down ang iglesia po. So it's a prayer po na when we are here sa prayer sa Dawn Watch po natin, let's include po na lahat po ng mananampalataya ay patuloy maging matatag sa espiritu po ng Panginoon po. Next po, yung prayer po ni Apostle Paul po sa mga Ephesians is to the Christ indwelling po, na matuloy na manatili si Kristo sa kanilang puso sa pamamagitan ng pananalig sa kay Kristo. Dinadalangin niya na ang pag-ibig ang maging ugat po ng kanilang pananatili sa Panginoong Jesucristo. When we go nearer sa Panginoon po, when we stay more in the Lord po, the more po tayo nag-uugat po sa pag-ibig ni Kristo. The more we got to know Jesus Christ, the more po tayo, the more natin nauunawaan po yung love niya sa atin, yung kung gaano niya tayo kamahal ng sobra, that despite of our unworthiness, He loves us truly, that even we are yet still sinner, He loves us. And sobra po yung love ng Lord sa atin. So, it's a prayer na
na lagi po manatili si Jesus po sa ating mga puso bilang followers of Jesus Christ. Hallelujah. Sabi po dito, Christ may dwell in their hearts and they will be rooted and established in love of the Lord. Bakit po ang prayer po ni Apostle po na magdwell ang Panginoon sa kanilang mga puso? So that po, mas lalo pa po tayong magpakumbaba po as we grow in our Christian life. As we grow in faith daily, the more si Jesus nag-i-indwell sa ating puso through faith na iniwala po tayo, the more tayo nagiging aware doon sa mga ginagawa po natin sa bawat araw. As body of Christ, we have to always ask the Lord na, Lord, manatili ka po sa puso ko po na this day na hindi po ako makagkasala sa inyong harapan. Lord, every day po ng life ko po, lagi ko pong maalala na nandito ka po sa akin para po magliwanag din po ako sa iba. Makita ka po sa aking puso, sa aking isip. Ma-comprehend ko po yung lagi na yung pag-love mo sa akin mag-manifest, ma-impart po sa iba. Sabi po dito sa lubusan po nating maunawaan ang Lord na tayo mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak ang pag-ibig niya sa atin. The more natin po na naas ang Panginoon through prayer na mag-indwell ang Panginoon sa ating puso at ma-comprehend natin ang love ni Jesus, the more po natin nakikita kung gaano tayo karumi po sa harapan po ng Panginoon. The more we stayed on Him, the more natin nakikilala siya, the more tayo binabago po niya. The more po tayo nagiging rooted po, na-establish po sa pag-ibig po ng Panginoon po. The more tayo po na nakikita natin po yung unworthiness po natin. The more tayo nagiging humble, the more tayo nagiging gentle, nagiging patient. Nabe-bear po natin ang bawat isa. Kapag ito po yung mga prayers po natin na na-indwell ang Lord, na-comprehend natin si Lord sa ating buhay. The more we comprehend, nawawala po yung pagiging pride po ng mga puso po natin. Nawawala po yung mga karumihan. Isa po sa karumihan ng puso is yung unforgiveness po, yung hindi pagpapatawad po sa ating mga kapwa po na nagkasala po sa atin, na nag-offend po sa atin, even for the years po, years pa, is hindi pa rin napapatawad. So, when we ask for spiritual strength po, God will give us the strength po, the courage to forgive po. And when we ask for spiritual strength po, the unity sa body ng Christ po ay nandoon. Yung pagmamahalan, pakikiisa. Ang pag-grow po ng church po ay nakabase po doon. Sa kung gaano po natin, bawat isa po sa atin, nauunawaan po ang pag-ibig po ng Panginoon. We always pray po for church growth, to extend the kingdom of God, na mag-extend po yung outreaches, mas marami po. Pero minsan po I ask, Lord, are we also nare-reflect po ba sa aming buhay? Lord, we desire to grow, but do we also desire na mag-grow personal? The church grow, we desire na mag-grow ang church, ang dadagaan ang outreach. But yung personal life po natin is, are we growing? Yun po yung mga reflection ko po nito. So, as we desire na ang ating church po, na ipinagkaloob po ng Lord sa atin, na mag-grow, dapat po, we also grow in the love and the grace through the knowledge of our Lord Jesus Christ. Dapat,
more on the Lord Jesus Christ. Dapat si Lord yung orabasyon. Ang lagi po na nangingibabaw sa ating puso, nagiging master ng ating buhay. We keep praying po that sometimes nakakalungkot po kasi nga I've seen more of the churches na yung pag-ibig po ng Panginoon ay hindi po talaga nag-i-indwell sa bawat puso. Kundi sarili pa rin po nila, hindi pa rin po si Jesus. So this is our prayer po, that when we go in prayer po sa Panginoon, we should also ask na ang body of Christ na ma-strengthen po ang inner being po ng bawat isa na really na mag-rely po sa Holy Spirit. Sometimes po, we more on relying on the ability and the knowledge that we have po. Nakakalungkot lang po kasi the churches nowadays po are more on the program oriented and how good is the program. But the truth is po, ilan po sa church talaga ang nag-grow? Ilan po sa church po na hinahanap po yung indwelling po ni Jesus Christ sa puso po nila? Ilan po sa church po na nauunawaan ng pag-ibig ng Panginoon? Ilan po sa church po? Kakaunti lang po. I've seen it. And it's really breaks my heart po. Maraming good preacher nowadays. Maraming magagaling. Pero po yung pag sa karakter na po, dun po na bumabagsak. Hindi po nakikitaan po yung love ng Lord sa kanila. As we desire to grow more on the Lord po, let us also desire na yung love po mag-grow din po sa atin. Amen. As we use the gifts ng Panginoon po sa ating lahat, the spiritual gifts po, let's also po use it with love po. Sabi nga po sa Corinthians po na makapagsalita man tayo ng iba't ibang wika, ng hangit, pero pag wala po tayong pag-ibig, wala po ang ating ginagawa. Makapagawa man tayo po ng mga mabuting bagay, pero wala pong love ni Jesus, wala po. It's forfeited po. Nakasasayang po. Gusto po ng Lord for us po that daily we will be filled po with His love. That daily maunawaan po natin yung heart po ng Panginoon para sa atin. As we understand the love of Jesus Christ in our hearts, in our life, we will also, ito po yung magpupush din po sa atin to share the gospel po sa iba, to share the word of God, the love of Jesus. And once na makomprehend po natin yung pag-ibig po ng Panginoon, na-strengthen tayo po sa love niya, lubusan natin maunawaan yung lawak, yung gaano kahaba, kataas at kalalim ang pag-ibig niya sa atin, it will manifest po sa iglesia po, sa atin, sa church. Mag-grow. Naniniwala po ako as we grow in the love of Christ, comprehending His love, the church po, ang grow po is just naturally. Pag bawat isa po sa atin ay nakikita po at nauunawaan po yung tunay po na pag-ibig ng Panginoon po sa atin. At kung bawat isa po sa atin ay tunay po talaga na nakiisa po sa ating Panginoong Jesucristo. At ang bawat isa po sa atin ay na-put off na po yung mga old self po natin. Dito po sa Ephesians, kung patuloy po nating babasahin po ito,
It's more on si Paul nag-encourage sa body of Christ to be united, and also na ang life po natin na dati ay tuluyan na po na talikuran, tuluyan na po alisin po natin. Hallelujah. Sometimes po we desire to be used mightily in the kingdom of God. But because of sin po, may yung puso po natin ay hindi pa po fully sa Panginoon, hindi pa fully surrendered. Hindi po tayo na-use mightily po. Na-word po ang pagkilos ng Banal na Espiritu Santo sa atin. Pag more on sa sarili pa rin po natin. So as we desire to grow po sa Panginoon, we also desire din po na sa sarili po natin ay talaga po hallelujah. Yung love, na ma-imitate po natin lalo ang Panginoon po. That we will always walk in the love of the Lord, and we will always walk in the Spirit of the Lord. Na everyday sa ating walk, careful po tayo. Sabi po sa yung 3, comprehending Christ love. Upang lubusang maunawaan ninyo kasama ang hinirang na Diyos kung gaano kalawak, gaano kahaba, gaano kataas at gaano kalalim ang kanyang pag-ibig. At naway malaman ninyo ang buong pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip upang kayo mapuspos ng kapuspusan ng Diyos. I was reflecting din po, as we know the Lord Jesus Christ po, yung pagiging boastful po ay nawawala sa atin. The more yung haughtiness po ay nawawala po sa atin, the more we comprehend po doon sa love po ng ating Panginoon. The more we understand it, nawawala, nababago tayo po sa bawat araw. Nababago pa tayo ng Panginoon, ng pag-ibig po ng Lord. Hallelujah. Church, I know that all of us are already received the Lord Jesus Christ. I know that everyone has all the relationship. I just want to encourage more na ma-deeper pa ang pagmamahal natin sa Panginoon, ma-rooted pa po tayo at ma-establish talaga yung tunay intimacy po sa Panginoon. Yung prayers po natin everyday for spiritual strength ay palagi po wag po nating kaligtaan. Wag po nating forget na sa ating mga panalangin na include po natin na Lord, mag-indwell ka po sa akin, patuloy ka po mag-indwell sa aking puso at patuloy mo po akong baguhin. Yun po, so that po we will be part po of the growth po sa simbahan. There will be no growth po kung tayo sa personal life po natin we are not growing po. There will be no more outreaches po kung kita po ng Panginoon na ang anak niya, tayong mga anak niya ay wala pa rin pong hindi po nakitaan ng growth po. Kasi po, we are the walking Bible po. Kung nakikitaan po sa atin yung growth ng Lord, yung love ng Lord, marami din po ang maglalapit sa Kanya, makikilala si Lord. They will come to us na, sister, brother, ay something, may bago talaga sa'yo. Sister, brother, yung Christ love talaga nasa iyo. Yun po, no? When the church ay sa bawat isa po, bawat membro ng iglesia, pag nakitaan po ng pag-ibig ng Panginoon, yung tunay po na pagbabago, lalago po ang ating church. Hindi po imposible po na ito po lalaki na lalaki. Yung 100 churches po that our Reverend Pastor Joel po na kuha na vision sa Panginoon po ay posible po. So let us be part po of this growth.
Let us desire more for inner strength po sa Panginoon. In every day of our life, we really rely on the Lord guidance through the Holy Spirit. In every day of our lives po, let us always remember po na si Jesus ang patuloy ay mag-indwell, maging Panginoon po ng ating buhay, na siya po ang masusunod sa ating buhay sa bawat araw po. Let's also remember po kung gaano ang love niya po sa atin. For the more we remember it, the more we got to humble po, mas lalo na mag-submit po sa Kanya. At mas lalo po nating i-share po yung pag-ibig ng Panginoon sa bawat isa. Para po, mas lalo pang maraming kaluluwa po ang madala po sa paanan ni Jesus Christ. And through that, the church will continue to grow po. So, purihin po ang Panginoon. The more we ask for strength, Christ indwelling, the more knowing Him more help us grow together as church. So let's rely more on the Lord's sovereignty and power. Hallelujah. God be the glory. So let us all pray po. Father in heaven, Lord, salamat po ng marami po, Lord God, for this morning. Thank you for reminding us, Lord God, that in our prayers po, our inmost desire po dapat is to really more na mag-rely po sa inyong banal na Espiritu Santo. And Lord, na mag-indwell ka po sa aming puso, that everyday ikaw po ang master po ng aming buhay, that everyday we will always be surrendered sa iyo po, Panginoon, that we will deny ourselves po, Panginoon. Ikaw po siyang makita, Lord God. Yung flesh desire po namin, Lord God, ay hindi na po makita sa amin, that everyday of our lives, Panginoon, we will walk in the love, Lord God, and the knowledge of you po, Panginoon. And we will walk, Panginoon, according po sa Espiritu mo, Panginoon, sa leading po ng Spirit mo, Lord God. Lord, patuloy po kami nagpapasalamat sa iyong gugma, sa iyong love po sa among Ginoo. At kung wala po sa iyong love, Lord God, we are not here, Lord God. Salamat po, Lord God, for your amazing grace and conditional love, Panginoon, that truly, Panginoon, na as we stayed on you, O Lord God, patuloy niyo po kaming babaguhin. The more as we stayed on you po, Panginoon, the church, Lord God, will continue to grow, Panginoon. Lord, salamat po, and naway po, Panginoon, na sa bawat isa po sa aming Panginoon ay may nakuha po, Panginoon, sa magang ito. Salamat po, Holy Spirit. Salamat po sa iyong pagsama. Salamat po sa strength na nakibahagi po ako, Lord God, sa paghayag ng iyong mabuting balita po, Panginoon. Salamat po, and purihin ka, dakilain ko po sa aming mga buhay. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Amen.